Ayan, bawi tayong video, putik. Pangit na naman yung quality ng video natin. Taris talaga. Tabingi. Tabingi pati yung tornilyo nito. Pucha, papalit ako. Ha? Nandun sa bahay. Nabagsak yung isa kong phone na pang video na maganda eh. Baluktot eh. Okay lang yun. Kaso to, pucha, alog na rin pala oh. Hanip na yan. Yan. Yan, wala pa palang battery. Wala palang battery. Yan. Konti lang battery, no. Tas mura lang yan. Mura lang yung battery. Tas mura lang din tong ano, pang testing na to. Kaya okay lang na humingi kayo ng discount. Kasi mura lahat. Ayan, test natin to ng ano, ilang seconds. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Makakuha tayo ng 1.720 gig. Ipat natin sa kabila, no? 1.720 gig. At pare-pareho yun. 2, 3, 4, 5. Okay, 1.7 gig. At natin sa kabila. 5 seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5 8. Ayan, kakalapit lang naman. Gig yun. Giga ohms. Ayan, goodies. Putik. Isang sikit. Hanip na yan. Trip sa sige pa. Problema pa rin. Ito yung Super 4 na basag yung crankcase. Pinalta namin ng crankcase yan. Nakuha yung may-ari, parang 8,000 yata yan, yung ilalim lang. Malala yung presyo pero parang ganun. Tapos may problema siya sa stator. Ito, nakakuha ng stator. Mukhang goodies naman. Di ko alam kung i-migger ko pa. Pero siguro migger ko muna bago ikabit. Tapos ano pa ba to? Yung shocks. Yung shocks nakakuha na ng bushing. Tapos makulang na yan. Yung harap na lang, yung forks. Tapos pwede na umuwi, putik. May leak. Trip. Okay na eh. Tahimik na eh. Wala pala yung neutral. Nakabit ko pa yung neutral lang. Makikidikit mo na ako dito sa sprocket. Lobat ah. Tinanggalan ko muna ng coolant kasi naglilik doon sa mismong tubo. Kailangan palitan ng o-ring yun. Tapos ano, may hinangin dito sa bandang gitna. Pero okay na, tahimik eh. Sobrang tahimik niya, ayaw niya nang mandar. Okay ba yun? Sobrang tahimik, kaya na andar. Kasi walang ground. Tinas mo to, Pete, may leak? Oo, kinamay ko lang yan. Wala akong ground. Saan ba lalagay yun? Wala kasi neutral. Ayusin ko pa yung saksakan ng neutral.
oh. Ayan pala yung issue eh. Wala coolant yan. Hindi naman pala butas. Butas. Aragis yan. Kailangan ko na lang to. Pakita natin Pinky yung repair. Ang gumin. Ang gumin dyan. Good shit. Tapos namin dito sa makina. Okay na. Sobrang tahimik ah. Sobrang tahimik, di siya umandar. Mga ano na, mga tornilyong kulang, tapos chain, pinalawang na sprocket tuloy. Yung takip dyan. Ito, nirepair ko lang, putik. Naman tayo pamalit, putik. Ano na lang to, T-post bearing, tsaka forks, papalit ng inner tube. Tsaka eto siya na bahala dito, dadalhin dun sa ano, sa gumawa ng shocks niya. Ito ang mga issues. Kaya medyo tumatagal eh, no? Ultimo yung ganyan, di ba? Papalit ka yan, tatanggal ka yan. Hindi mo matanggal agad kasi matigas yung tornilyo o yung pagkakaib. Tapos yung isa star. Yung isa alin na taragis. Ito kasi may mga tama na eh, oh. Buti may nakuha siya bago. May problema rin. Ito camera ko na. Ito, rainy ride. Putek na yan talaga. So yung Super 4, hindi daw ito nga pala tip ko, no? Pagka ito nag-uulan, tapos naka quick release kasi ako eh. Quick release na gas cap. Nilalagyan ko ng shower cap. Yan. O, diba? Safety ah. Alright. Wow, click ah. Kaya painitin lang natin konti. Pwede na tayong bumiyahe. Ayun nga pala, pupuntahan ko yung Super 4 na itim, yung pinalitan ng pangilalim na crankcase. Ang nangyari sa kanya, nalobat daw pagdating sa bahay eh, sa Valenzuela eh. Check ko kung ano nangyari dun. Dala ko rectifier to, para dito. Ay, magdadala pa pala ako ng tester. Wala akong tester, ano. Pwede na to. Ito yung aking pump. Yung pump ko, hinihimatay yung pump ko. Shoutout nga pala kay Boss Noriel. Thank you. Sa kanya galing yung mga pyesa nito, tsaka yung yung speed sensor. Ayan, meron na akong speed. Meron ng speed ah. I-withdraw muna ako. Wala akong pera po sa kabisyan. Kukotse sana ako, kaso ako lang mag-isa eh. Kaya motor na lang eh. Wala rin akong ibang maliit na motor na pwedeng gamitin, kaya ito, naka-R1. Yung ibang motor ko sira. Halit yan. Yung manggagawa, hindi magawa-gawa yung mga motor niya eh. Wala, ganun talaga eh.
wala yung malakas na ulan, bad trip. Gusto ko pa naman yung ganung biyahe, malakas na ulan. Malamig kasi pagka maulan eh, kaysa yung lintik ang init. Nakaka-bad trip eh. Yung neutralite nga pala nito, nirepair ko lang yung switch. Kaya meron na siyang neutralite. Yung oil o temperature sensor, oil temperature yata yun, sira eh. Wala, hindi siya pa namamatay eh. Temperature ko sa makina, ano, sa linya ng coolant o tubig, 46. Yan, nagpo 41. Pagka bakbakan o kaya lintik ng init, umaabot siya ng 91 eh. Hindi ko pa napapalitan na radiator, wala pa akong oras eh. Naka-order ako sa Shopee, 5,200 yata yun. Medyo mahal. Wala eh. Ganun talaga eh. Itom na ako. Yeah. Video tayo ulit mamaya. Traffic, putik. Hanap na yan. Traffic ang putik. Okay lang yung maulan eh. Yung maulan na traffic, ang bad trip. Talaga. Ginawa ko lang yung pyesa dun sa machine shop. Kasi may mga pinamachine ako. Pinaanan ko lang muna. Tapos, sa Valenzuela, hindi ko kabisado. Bahala na si Pato. Butong na ako. Magandang tip oh, bumili kayo ng tank plunge. Tapos bili kayo ng shower cap. Hindi, pag naka-tank bag naman kayo, may takip din naman yun. Parang kapote. Parang condom. Hindi, ang texture niya parang payong eh. Ayun. Pwedeng i-cover. Hindi pinapasok ng tubig yung tank eh. Kasi yung R6 ko, nakakabit sa R6 ko dati to eh, tinanggal ko lang. Nung nag-swap kami nung nitong R1, ayaw niya yun eh, kaya kinuha ko. Kaya hirap ah. Hindi ako makasiksik dun sa sa loob, sa gutter. Pero tama lang din naman, huwag ka mag-gutter. Kasi para sa yun. Sa pedestrian yun. Sa mga to, pinaradahan na eh. Grabe traffic po dyan. Hirap mag-drive. Sana naka-sports ka 1,000. Umuulan, tas traffic. Talaga. Gusto mo yan eh. Gusto mo yan eh. Taragin talaga. Wala ko ibang magamit na motor eh. Hindi ko sana mag-kotse, puta. Tingnan mo naman oh. At least ito nakakausad eh. Kaya lang, lakas agas pag ganito. Lalo, rev ka na rev. Siyempre, maangas tayo, rev tayo ng rev. Parang requirement yun na mag-rev. Hindi, sarap sa pakiramdam, di ba? Pag nagka-bumomba-bumomba. Hindi, mga bata, nagpapabomba. Automatic, 5 piso yata yun.
masikip. Mukhang hindi ako kakasya dito. Kasi sana yung Manila eh. Kaso yung sige. Pato kaya ito? Ito. Mukhang papasok eh. Okay. Okay na talaga. These boats pa po. Para dito talaga. Masama nito may baha mamaya eh. No, po. Dito talaga oh. Traffic. Yung motor kasi na servicean ko dun, kagagawa ko lang nun. Kali, nag-full harness si Monay dun, tapos nagpalit ako ng rectifier. Tapos nasira din yung stator, sunog. Hindi, sunog na pala talaga yung stator. Nagpalit din ng stator. Ang problema, hindi ko kasi na-check na una yung stator. Baka buo pa yung rectifier niya. Pero base sa itsura ng rectifier niya, mukhang negative din. Mukhang negative yung rectifier na yun. Mas okay naman talaga yung nilalagay ko yung black. Yun din nakalagay dito sa R1 ko ngayon. Sa R6 ko, yun din. Okay naman siya eh. Sasara ko yung visor ko kasi baka may makita sa akin pasalita-salita dito eh. Sabi na babalo na na vlogger. Ay na, kaya mo ang traffic. Okay sana yung maulan-ulan lang eh. Hindi kaya muna ako. Kain muna ako. Sayang, nasa biyahe na eh. Diretso ko na ng Valenzuela to. Kaya diyan yung traffic ko na umuulan-ulan. Ambon lang sa ambon. 56. Kita nyo ba? 56. Kaya mag-62. At bawa-bawa ulit yan eh. 59. Ano? Release mo. Yung temperature, yung oil sensor ko siguro sira. Kasi nagbi-blink eh. Nakatap naman yan eh. Tingnan ko yung isang oil sensor doon. Meron pa ako isa doon eh. O yun nga, yung PB1 na ginawa namin, palit ng harness, tapos palit ng rectifier, palit ng stator, palit ng crankcase pang ilalim, palit ng piston rings, valve seal, siyempre langis, inner tube, fork seal, langis siyempre, tapos chain, yung shock sa likod, hindi umubra yung pinagawa niyang ano eh. Sa akin din galing yun yung Collins nung nabenta natin yung Collins. Pinarebuild niya kay Tolitz yata. Oo, kay Tolitz niya yung Collins. Sa problema yung bushing. Paggawa siya ng bushing, sobra sikip, hindi ma-shoot. Kaya ayun, ipapakabit niya na lang dun sa nagawa. Ang daling sige, ako siya, pinta agad. Nakikita nyo ba? Sorry kasi nakalimutan ko pag umuulan lahat pinupunasan yung camera. Isang ganun, 100 lang ako. Lakas na ito. Hindi tayo sa artist ng puti. Traffic lang.
Kain muna ako, layo pa ng Valenzuela. Uwi muna ako. Dumaan lang ako sa sa Messenger para kunin yung cams. May sinagawa kasi akong cams. Tapos tinego na rin yung black ng ng DXR 750 ko, naibenta ko yun eh. Ang problema kasi naibenta ko siya na skip Ang problema nag-overheat pa rin ang putik, tumatalsik meron siyang talsik, tumatalsik sa tumulusot sa engine block yung coolant. Nagpalit na ako ng head, nagpalit ng gasket, paulit-ulit na gasket, pinareplace, may lapping. Ay, Diyos me, napagod. Hanggang sa naiinis na ako, wala akong pan-testing, wala rin pan-testing yung machine shop. Kunyari, sleeve ko na lang, bumili ako ng mga liners, tapos sinaksak dun sa block. Ayun, i-honing pa, kaya hindi ko na pull out eh. Yun na lang gagawin dun, tapos pwede na yun. Naragis pa rin yun. Sa temperature ko, 55. Gano'n, 56. Ginamit ko ito kahapon, sobrang lintig ng init, nag 91. Tapos konting andar, nag 89, 80, ngayon nag 77. Yan. Okay na okay ito. Problema ko dito, hirap hanapin na neutral. Ayun. Okay. Hirap ako hanapin neutral nito. Ang bilis ah. Gutom na ako, kakain muna ako. Uwi muna ako, kakain. Tapos videoan ko yung nandun na ako siguro sa hindi na ako mag-video siguro sa kalsada. Tingnan ko, kakayanin nung battery ko. Makapag-video tayo sa kalsada. Makita nyo rin kung paano yung yung sitwasyon na itong motor ko. Ito yung bagong rebuild rebuild ko lang. Base sa performance na ito, binyahin namin ng parang okay na okay naman. Bilis ang puti. Baduy naman kung 1,000 tapos ang bagat. Bilis talaga. Wala na akong makita sa helmet ko. May wang-wang yung mga video ko. Hindi tama. Alright. Ngawit ka sa clutch sa ganito po. Malapit na sa shop, sa garage. Hindi ko pa siya makonsider na shop kasi nasa labas. Hindi pa matapos. Ang daming problema dito. Dapat pala din ako sa bahay ng bike. Kung wala nang ulan, pwede na ako maghubad ng kapote. Mamaya siguro, charge ko rin tong camera para maka-video tayo dun sa Valenzuela. Alright. Okay na. Ganda ligaw-ligaw na ako, puti. Nakaka-bad trip. Dito na ako sa Yala Mall Cloverleaf.
Nagaling ako dun sa kabila, tapos sinusundan ko lang yung maps. Tapos pinaikot ako, tapos puta mali. Sa EDSA ako napunta, pina-U-turn ako, tapos ito yung binalikan ko, puta, pauwi na. Pinapag-U-turn na naman ako para makabalik dun. Ayoko na, uwi na ako po. Abisit po, naghubad na ako ng jacket, biglang uminit eh. Kanina pa ako paikot-ikot ang puso. Manterton talaga. Risked na lang namin yun, magkukotse na lang ako. Ang hirap kasi walang lalagyan ng cellphone dito. Eh siyempre hindi ko naman kabisado kung saan yung tirik pa yata yung pang hindi ko naman kabisado itong mga to eh hindi mahirap eh. Hihinto ako, pahinto-hinto ako eh. Hinto ako sa tabi, tapos buksan ko yung cellphone ko, tingnan ko kung nasa na ako. At mga ilang metro bago ko ko, ganyan. Kasi ang hirap. Napakahirap tutog. Balik na lang ako, nakakagis talaga. Init pa naman. Kanina pa ulan-ulan eh, tapos ganito ka-traffic, kasi umiinit ang tutog. Yan, tuyo na oh. Tirik yung pump. Nakakainis kasi yung traffic eh. Tapos ang init, di ba umuulan eh. Kasi malamig. Pero yung puta, mainit, nakakayamot.